DeAndre Ayton sinabing parang video game ang makasama si Luka. Curry gumawa ng unexpected news matapos ang 7-team blockbuster trade at Devin Booker overpaid sa Suns. Ngunit naiwala si Kendall Jenner. May bagong simula si DeAndre Ayton at may bagong tampok na big man ang Los Angeles Lakers. Formal nang ipinakilala siya sa Los Angeles nitong Miyerkules matapos pumirma ng 2 taong kontrata bilang free agent kasunod ng kanyang buyout mula sa Portland Trail Blazers. Batay sa kanyang mga pahayag, tila masayang-masaya siya sa kung ano ang maaring gawin niya kasama ang Lakers, lalo na sabik na siyang makalaro si Luka Doncic. Parang video game ito, parang may nag-setup ng ganito, sabi ni Ayton na nakasuot ng itim na suit sa kanyang introductory press conference. Isa itong oportunidad na hindi ko sasayangin. Si Luka ay isang once-in-a-generation player at masaya akong maging kakampi niya. Naririnig ko ang tungkol sa kondisyon ng katawan niya ngayon. Sobrang fit siya at masaya akong makasama siya sa panig namin. May mga bulong-bulungan sa buong off-season tungkol sa pagpayat ni Doncic. Isa sa mga pangunahing issue ng Dallas Mavericks pagkatapos ng trade na yumanig sa NBA ay ang kondisyon niya at ngayon ay iniulat na siya ay nakabawas ng malaking timbang. Samantala, si Ayton ay humarap din sa mga kaparehong batikos noong 2 season niya sa Portland. Hindi gaano sa physical fitness kundi sa effort niya sa court. Ngayon, may pagkakataon siya na patunayan na isa siyang dynamic player sa isang team na may malinaw na landas patungo sa pagkakampyon. Ayon pa sa ESPN, inamin ni Ayton na ibang-iba ang environment sa Lakers. Pakiramdam ko ang Lakers ang pinakamahusay na lugar para sa akin, sabi niya. Gusto nilang manalo ng kampyonato ngayon at gusto ko rin manalo ngayon, maging bahagi ng isang winning legacy at makasama ang mga panalo. Ang nakaraang 2 taon ay ibang landas para sa akin at marami akong natutunan. Kapag hindi ka nanalo sa liga na ito, pwede kang makalimutan. Sa pagkakaroon ni Doncic at James, makakalaro si Ayton kasama ang 2 sa pinakamahusay na playmakers na nakasama niya sa kanyang career. Sabik siya sa bagong karanasang ito. Pareho silang may average na 9 na assists sa buong career nila, sabi ni Ayton. Ginagawa nilang superstars ang mga kakampi nila. Binibigyan nila ng mas malaking papel at halaga sa loob ng court. Siyempre, hindi pa rin tiyak kung mananatili si LeBron James sa team. Malabo pa ang kanyang kinabukasan sa Los Angeles at may posibilidad, kahit maliit, na ipadala siya sa ibang team upang magtuon ang Lakers sa pagbubuo ng team sa paligid ni Doncic. Sa sumunod na balita naman, isa ang Golden State Warriors sa 7 teams na kasali sa bagong pinal na blockbuster trade na pinangunahan ng 15-time All-Star na si Kevin Durant. Nakuha ng Warriors sina Jaime Mashak at Alex Tuhey nitong nakaraang linggo, ngunit agad ding na-trade si Mashak sa Memphis Grizzlies sa isang hiwalay na kasunduan. Bagaman walang malaking galaw ang Warriors mula noon, kapansin-pansin ang hindi inaasahang desisyon ng kanilang star point guard na si Stephen Curry matapos ang trade. Sobrang excited ako para sa Curry Brand World Tour ngayong taon. Hindi lang dahil magho-host tayo ng Curry Camp sa San Francisco, kundi dahil dadalhin natin ito sa Asia sa unang pagkakataon, pahayag ni Curry sa Twitter nitong Miyerkules. Excited akong makatrabaho ang ilan sa pinakamahusay na kabataang atleta sa mundo sa parehong Curry Camp, makipag-collaborate kay DeAaron para makipag-ugnayan sa mga fans sa kauna-unahang CurryCon, at muling isabuhay ang kultura at kasaysayan ng rehiyon. Dagdag pa ng kilalang sportswear company, bilang bahagi ng kauna-unahang Curry Camp sa Asia, ilulunsad din sa tour ang inaugural brand culture convention na tinatawag na CurryCon. Isang dynamic na 3 araw na festival sa Chongqing, open ito sa lahat ng fans sa buong Asia at magsisilbing sentro ng inobasyon at pakikipag-ugnayan sa fans para lumikha ng masiglang komunidad sa paligid ng brand. Magkakaroon ang mga dumalo ng pagkakataong mag-explore ng interactive exhibits, makita ang pinakabagong produkto at innovations, sumali sa sports sessions kasama ang mga atleta at mas kilalanin ang kasaysayan, core values at vision ng Curry brand para sa hinaharap ng sports. Si Steph at ayon sa kanyang ama na si Del Curry ay malayo pa sa pagreretiro ay nagmula sa isang matatag na season sa NBA. Bagamat natigil ang kampanya niya para sa panibagong titulo dahil sa calf strain, nanatili siyang explosive at dynamic playmaker sa kanyang mahabang career sa liga. Sa kabila nito, nagpakita pa rin siya ng solidong performance sa opensa. Habang hinihintay ang susunod na season, inaasahang sasabak siya sa isang basketball-focused na summer event na posibleng magdagdag sa kasaysayan ng Curry brand.
Sa huling balita, kakakuha lang ni Devin Booker ng record-breaking na $316 na milyong extension sa Phoenix Suns, ngunit kasabay ng tagumpay ay isang hindi inaasahang personal na pagkalugi. Habang siya na ngayon ang pinakamataasang kita kada taon sa kasaysayan ng NBA, naghiwalay na naman sila ni Kendall Jenner ayon sa ulat ng US Weekly. Dito na nagtatapos ang kanilang 5 taon na on and off na relasyon na palaging laman ng mga tabloid at kinabibiliban ng mga fans. Ang timing ng balita ay may halong tamis at pait. Habang mas sigurado na ang kinabukasan niya sa basketball, muling naging magulo ang kanyang buhay pag-ibig. At para sa isang tulad ni Booker na tahimik na binuo ang relasyon sa isang pribadong tao gaya ni Jenner, pinapaalala ng hiwalayan na kahit ang isang star ay walang kontrol sa lahat ng bahagi ng buhay, lalo na sa labas ng court. Hindi basta-basta ang halaga ng kontrata. Ayon sa source, ang bagong 2-year na extension ay dinagdag sa natitirang $171 milyon ng kasalukuyan niyang kontrata, kaya ang kabuuang halaga ay umaabot ng $316 milyon hanggang sa susunod na 5 taon. Gagawin nito si Booker bilang pinakamataas ang average salary sa NBA history na aabot sa humigit kumulang $75 milyong kada taon simula ngayong susunod na 3 taon. Ayon sa Yahoo Sports, malinaw na ipinapakita ng Phoenix Suns ang buong suporta nila sa kanilang star guard na may hawak halos lahat ng pangunahing scoring records ng franchise at nananatiling elite level offensive talent kahit na medyo mababa ang performance niya noong nakaraang season. Ngayon ay 28 taon na siya. May career average na 24 na puntos at 5 assist sa loob ng 10 taon sa NBA at nananatiling sentro ng kultura at atletikong direksyon ng team na patuloy na naghahanap ng kanilang unang championship. Gayunpaman, tumindi ang pressure sa team matapos ang ilang pagkakamali, kabilang ang pagkabigong makapasok sa playoffs, ang pagtanggal sa ikatlong head coach sa loob ng 3 taon at ang pag-trade kay Kevin Durant. Pero nanatiling matatag ang may-ari ng Suns na si Matt Ishbia. Nasa akin si Devin Booker sa kanyang prime. Kailangan mo ng superstar para manalo ng championship. Tiyak ang commitment ni Booker sa Phoenix. Ang relasyon niya kay Kendall Jenner sa kabilang banda ay kabaligtaran, pabago-bago. Matapos ang mga taon ng pagbabalikan, misteryosong mga litrato at mga private pero affectionate na sightings, iniulat na tuluyan na silang naghiwalay nitong Hunyo ayon sa mga source at sinabing ito na ang huli. Naghiwalay sina Booker at Kendall dahil sa abalang schedule at kakulangan sa komunikasyon ayon sa US Weekly. Matagal nang may chismis tungkol sa relasyon nila, lalo na nang makita si Jenner kasama si Bad Bunny at muling naugnay kay Booker. Sa kabila ng katahimikan ni Booker tungkol sa issue, nakatutok na siya ngayon sa pagbabalik ng Phoenix Suns sa playoff spotlight. Sa gitna ng bagong kontrata, bagong teammates at coaching staff, malinaw na ang layunin niya ay hindi lang tagumpay sa laro kundi ang paghubog ng kanyang legacy sa basketball at sa buhay.